Magandang araw sa lahat ng aking mga taga-subaybay at listeners. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ihanda ang inyong mga puso sa isang kwento ng pag-ibig, pagtitiis at pag-asa. Ang gabi ay tila walang katapusang sipayo para kay Alexandra Vivian de la Vega. Sa edad na 22 ang kanyang mukha na nagtataglay ng perpektong hubog ng panga, mapupungay na mata at mahahabang pilikmata ay madalas nababalot ng lungkot. Siya ang natatanging tapagmana ng mga de la Vega, isang kilala at respetadong pamilya ng mga aristokrata na may dugong Mexican-Spanish. Subalit ang lahat ng karangyaan, ang malalawak na lupain at ang bilyon-bilyong ari-arian ay naglaho ng parang bula nang masawi ang kanyang mga magulang sa isang trahedya nung siya'y 10 taong gulang pa lamang. Sa murang edad, walang kaalam-alam si Alexandra na ang kanyang sakim na tito, si Don Mateo de la Vega, kasama ng asawa nitong si Doña Francesca ay kinamkam lahat ng kanyang mana. Kinupkop siya ng mga ito, hindi dahil sa awa, kundi upang maging legal na tagapangalaga ng kayamanang dapat ay sa kanya. Ang tanging pamilyang natira sa kanya ang siya pa palang magiging simula ng kanyang impyerno. May mga bulong-bulungan noon na hinahanap siya ng kanyang mga sinaunang kamag-anak, ang pamilya Villalobos, ang marangyang angka ng kanyang ina sa Mexico. Ang kanyang lolo at lola binalitang walang tigil sa paghahanap sa kanya, ngunit buong kasaman siyang tinago ni Mateo at Francesca. Takot silang maagawan ng kapangyarihan at kayamanan, kaya ginawa nilang bilanggo si Alexandra sa sarili nitong pamamahay. Sa loob ng dambuhalang mansyon, walang katulong ang pamilya. Ba't pa nga ba sila kukuha kung meron naman silang Alexandra na po pwedeng alilain? Lahat ng mabibigat na gawaing bahay sa kanya ipinapataw. Upang mas lalo siyang pahirapan, ang kanyang pinsan na kasing edad niya, si Paula de la Vega, ay walang ibang ginawa kundi apihin siya. Si Paula, na lumaking magaslaw, matapang at spoiled, ay palaging nakakahanap ng dahilan upang saktan si Alexandra. Maging sa universidad na kanilang pinapasukan, walang tigil ang pambubuli nito sa kanya. Pinagkakaitan siya ng maayos na allowance at palaging ipinapamukha na siya ay isang sabit lamang. Isang gabi niyanig ang mansyon ng isang malakas na kalabog ng pinto. Umuwing sugatan, pawisan, at nanginginig sa takot si Don Mateo. Ang kanyang mukha ay maputla na tila nakakita ng multo. "Mateo, anong nangyari sa iyo?" Natatarantang tanong ni Doña Francesca habang pababa ng engranding hagdanan si Paula. Naubos ang lahat, Francesca," hiyaw ni Mateo sabay sabunot sa sarili niyang buhok. "Naglaro ako sa high-stakes casino ng mga banyaga. Hindi ko alam na siya ang makakalaban ko, si Sebastian Alejandro Valerios." Sa pagbanggit pa lamang ng pangalang yon, tila humintong ikot ng mundo sa loob ng silid. Si Sebastian Alejandro Valerios ay ang pinaka-makapangyarihan, pinakamayaman at pinaka-kinatatakutang bilyonaryo sa buong bansa na may hawak ng mga dambuhalang imperyo ng mga hotel, casino at shipping line sa buong Latin America at Asia. Siya ay kilalang walang ama, malamig kung mag-isip at kayang magpabagsak ng isang imperyo sa isang kumpas lamang ng kamay. "Naubos ang ari-arian natin, pati ang mansong ito na isang lako," umiiyak na dagdag ni Mateo. "Wala akong pambayad sa kanya kaya ipinagbili ko si Alexandra." Kasalukuyang nagpupunas ng mga mebles si Alexandra sa di kalayuan nang marinig niya iyon. Nabitawan niyang basahan. Ang kanyang puso ay tila piniga sa labis na gulat at sakit. Ipinagbili siya na parang isang kagamitan. "Ano?" sigaw ni Paula, ngunit hindi dahil sa awa kay Alexandra, kundi dahil sa inggit at galit. "Papa, bakit si Alexandra? Alam mong matagal ko nang pinapangarap si Sebastian. Bakit di na lang ako ang binigay mo sa kanya?" "Manahimik ka, Paula," bulyaw ni Mateo. Si Sebastian ay isang demonyo. Walang awa ang lalaking yon. "Kung ikaw ang ibibigay ko, baka patayin ka niya sa loob lamang ng isang araw. Mas mabuti nang ang babaeng niya ng magdusa." Hindi pa man nakakapagsalita si Alexandra, narinig ng ugong ng isang mamahaling sasakyan sa labas. Bumukas ang pinto, pumasok ang ilang mga kalalakihang nakasuot ng itim na suit at sa gitna nila ay naglakad isang lalaking nagtataglay ng nagtatayugang tindig. May matatalas na matang kulay abo at mukhang nililok ng mga Diyos sa perpeksyon, si Sebastian Alejandro Valerios. Matalim ang tingin ni Sebastian na dumako kay Alexandra. Walang emosyon ang kanyang mukha. Dalhin siya.
Malamig at maikli nitong utos sa kanyang mga tauhan. Sebastian, please, ako na lang ang kunin mo. Pagmamakaawa ni Paula. Susubsub sana to sa paanan ng binata, ngunit hinarangan agad to ng mga bodyguard. Ni hindi binalingan ng tingin ni Sebastian si Paula. Dire-diretso lang tong lumabas habang hila-hila ng mga tauhan si Alessandra na walang ginawa kundi umiyak ng tahimik. Nang makarating sila sa mansyon ni Sebastian, lalong nagtaka si Alessandra. Ang mansyon ay napakalaki, napakarangya ang arkitektura, ngunit pagpasok nila sa loob, napakadilim. Walang mga ilaw na nakabukas maliban sa ilang bombilya. Ang mga mebles na babalutan ng manipis na alikabok, tila isang bahay na matagal nang hindi natitirhan. Bagaman maayos at malinis ang pagkakaayos ng mga gamit. Huwag kang magtataka. Basag na Sebastian sa katahimikan habang nakatalikod sa kanya. Ang boses nito parang galing sa ilalim ng lupa, malamig at otoritibo. Hindi ako nakatira dito. May sarili akong penthouse sa syudad. Umuwi lang ako dito dahil sa'yo. Humarap ang binata sa kanya. Ang kanyang mga mata walang kahit anong init. Binili kita sa tito mo para sa isang layunin. Kailangan ko ng isang babaeng magpapanggap bilang asawa ko kahit sa papel man lang. Yan ang huling hiling ng pamilya ko bago ko makuha ang buong kontrol sa aming holding company sa Mexico. Gagawa tayo ng kwento. Sasabihin natin matagal na tayo may relasyon sa ibang bansa kaya't biglaan ang kasal. Gagamparan mo ang papel mo at walang po pwedeng makaalam na ito'y isang kasunduan. Pagkatapos magsalita, tinalikuran na siya nito. Matulog ka na. Ang kwarto mo nasa itaas sa kanang bahagi. Naiwan mag-isa si Alessandra sa malawak at madilim na sala. Umakyat siya sa kanyang kwarto at nahiga sa malambot na kama. Sa kabila ng marangyang paligid, ang kanyang puso'y mabigat. Malungkot siya dahil napatunayan niyang wala talaga siyang halaga sa kanyang pamilya na para lamang siyang isang bagay na po pwedeng itinda kapag nagkagipitan. Ngunit sa kabilang banda may kaunting saya at ginhawa siyang nararamdaman. Sa wakas, nakalaya na siya sa impyernong pamamahay ni Mateo at Paula. Kahit lumipat siya sa isang bagong hawla, tila mas malaya pa rin ito kaysa sa dati. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nagising na si Alessandra. Sanay ang kanyang katawan sa maagang pagising dahil sa mga gawaing bahay noon. Dahil napansin niya ang mga alikabok kagabi, nagpa siya siyang maglinis. Naghanap siya ng mga kagamitang panlinis at sinimulang punasan ang mga haling chandelier, ang mga antigong lamesa at winalisa ng malawak na sahig. Dahil sanay at mabilis siya, natapos niya ang buong sala at kusina bago mag alas 7 ng umaga. Sa tagal ng panahon, ngayon lang ulit sumilay ang isang totoong ngiti sa mga labi ni Alessandra habang pinagmamasdan ang kumikinang at malinis na mansyon. Tila nabigyan ng bagong buhay ang bahay, ngunit ang ngiting yon agad na napawi nang marinig niya ang mabibigat na yabag pababa ng hagdan. Si Sebastian na nakasuot na ng kanyang mamahaling business suit, salubong ang mga kilay na nakatingin sa paligid. Galit ang rumihistro sa kanyang mukha. Sinong nagsabi sa inyong pakialaman ng bahay na ito? Malamig at may pagbabanta niyang tanong. Hindi kita binili para maging katulong dito, Alessandra. Huwag mong pakikialaman ng mga gamit ko. Nalungkot ang dalaga. Napayuko siya at walang nagawa kundi humingi ng paumanhin ng pabulong. Paumanhin po. Hindi na siya sinagot ng binata. Maya-maya lang biglang kumalam ng malakas ang sikmura ni Alessandra. Sa sobrang pagod sa paglilinis nakalimutan niya, di pa pala siya kumakain mula gabi. Lalo siyang napahiya. Nang tingnan niya ang kusina, napansin niyang wala palang kahit anong stock ng pagkain doon dahil di naman pala talaga rito tumutuloy ang binata. Dahil sa iya at gutom, naglakad na lang siya pabalik sa kanyang kwarto at doon nagkulong. May kaunti siyang pera na naitabi mula sa mga pag-sideline niya sa universidad, ngunit di niya alam paano lalabas dahil hindi niya kabisado ang marangyang subdivision na iyon. Habang nakahiga at tinitiis ang gutom, nakarinig siya ng marahang katok sa pinto paglipas ng 1 oras. Pagkabukas niya, laking gulat na makita si Sebastian na nakatayo roon, may hawak na tablet. Bumaba ka na? Kumain ka na? Maikling sagot nito bago tumalikod muli. Nagtatakang tumunod si Alessandra pababa ng kusina. Nanlaki ang kanyang mga mata na makitang puno ng lamesa ng iba't ibang masasarap na putahe. May mga sariwang prutas, croissants at tradisyonal na almusal.
Nang buksan niya ang refrigerator, nag-uumapaw na rin to sa mga sangkap at pagkain na tila ba may nag-grocery ng mabilisan para sa isang buong pamilya. Isang lihim ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alexandra dahil sa inasal ng binata. Bagaman napakasungit ito, tila may natatago pa rin tong pag-aalaga. Kung paano si Sebastian hindi kailanman nakikitang ngumingiti ng kanyang mga tauhan, ganun din sa Alexandra sa kanya. Nananatiling seryoso at may distansya. Ang cold na personalidad ni Sebastian ay tila nakahanap ng katapat sa mailap at tahimik na pagkatao ng dalaga. Paglipas ng ilang araw, pumasok si Sebastian sa kanyang kwarto, naglapag na isang set ng formal na kasuotan. Mula ngayon, magtatrabaho ka sa kumpanya ko. Ikaw magiging personal secretary ko. Utos nito. Mas madaling bantayan ang mga kilos mo kung nasa tabi kita at mas magiging kapanipaniwala sa pamilya ko na unti-unti tayo nagkakalapit. Dahil matalino at isang magna cum laude graduate sa kursong Business Administration, mabilis na ka-adapt si Alexandra sa kanyang bagong trabaho. Kaya niyang isaayos ang schedule ng binata, magsalin ng mga dokumento sa wikang Espanyol at makipag-usap sa mga kliyente nang walang kahirap-hirap. Unti-unti siyang nakilala sa kumpanya bilang isang mahusay at eleganteng sekretarya. Isang hapon, habang nag-aayos si Alexandra ng mga papeles sa loob ng opisina ni Sebastian, bumukas ang pinto at pumasok ang tatlong lalaki. Sila ang pinaka-malalapit na kaibigan ni Sebastian. Mga kapwa nito bilyonaryo, mayayaman at nagtataglay ng nakakahumaling na kakisigan. Ngunit may isang lalaki sa kanila na kaagad na nakakuha ng pansin ni Alexandra, si Valeriano Silva. Si Valeriano may halos katulad na araw kay Sebastian, misteryoso, tahimik at may napakalamig na presensya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman ni Alexandra ang isang kakaibang kuryente na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang pamilyar na pakiramdam na maihahalin tulad sa pagkakaroon ng isang lihim na paghanga o crush. Napansin ni Sebastian ang naging matagal na pagtititigan ni Alexandra at Valeriano. Biglang nagbagong atmosfera sa loob ng silid. Ang mukha ni Sebastian ay lalong nagdilim at ang kanyang mga panga ay nag-abot sa galit. Nawalan bigla ng mood ang binata sa kanilang business meeting. Tapusin na natin to. May kailangan akong asikasuhin. Malamig na pagputol na Sebastian sa usapan bago pa man makapagsimula ang kanyang mga kaibigan. Maaga niyang iniwan ang opisina nang di man lang tinitingnan si Alexandra. Nang makauwi si Alexandra sa mansyon gamit ang sasakyan ng kumpanya, wala pa roon si Sebastian. Lumipas ang ilang oras at maghahating gabi na nang marinig niya ang pagpasok ng sasakyan ng binata. Sumungaw si Alexandra sa may balkonahe upang tingnan kung maayos ba ang kalagayan nito, ngunit tila napako siya sa kanyang kinatatayuan. Bumaba si Sebastian sa sasakyan, ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama tong isang napakagandang babae na nakasuot ng marangyang cocktail dress. Nakahawak sa braso ng binata, masayang tumatawa habang papasok sila sa loob ng mansyon. Sa di malamang dahilan, naramdaman ni Alexandra ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Parang may sumaksak sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Agad siyang napahawak sa tapat ng puso at napapikit ng mariin. Subalit bago pa tumulo ang kanyang luha, agad niyang ipinalala sa sarili ang katotohanan. Sino ka ba, Alexandra? Binili ka lang niya. Isang peking asawa sa papel, wala kang karapatang magselos at wala kang kahit anong karapatan sa buhay niya. Pinikit niya ang kanyang mga mata habang ang ingay ng tawanan sa ibaba ay tila nagiging isang malungkot na oyayi sa kanyang gabi. Ang gabi ay lumalim, ngunit ang isip ni Alexandra na natiling gising. Pilit nilalabanan ang bigat sa kanyang dibdib na tila isang dambuhalang bato. Mula sa kanyang kwarto, naririnig niya ang mahinang tugtog ng klasikal na musika at ang kalansing ng mga tao mula sa ibaba. Mga tunog na nagpapahiwatig na nag-e-enjoy si Sebastian kasama ng magandang babaeng iniuwi nito. Bawat tawa ng babae na umaabot sa kanyang pandinig, parang unti-unting pumupunit sa kung anong natitirang lakas sa kanya. Upang takasan ng ingay, nagkumot si Alexandra ng mahigpit, pinikit ang kanyang mga mata. Paulit-ulit niyang sinasabihan ang sarili na pansamantala lamang ang lahat. Isang transaksyon.
Pinagbili siya ng kanyang tito upang pambayad sa utang at binili siya ni Sebastian para sa sariling interes sa negosyo. Walang puwang ang emosyon sa pagitan nilang dalawa. Ngunit kahit anong dikta ng utak, may bahagi ng kanyang pagkatao ang nasasaktan. Marahil dahil sa unang pagkakataon umasa siya na iba sa Sebastian sa kanyang tito at tita, na baka sa lalaking ito ay makakatagpo siya ng tunay na proteksyon. Kinaumagahan, bago pa magliwanag ang kalangitan, bumangon na si Alessandra. Ang kanyang mga mata medyo namumugto dahil sa puyat at lihim na pag-iyak, subalit agad niya itong inayusan. Ayaw niyang makita ni Sebastian na mahina siya. Pagbaba niya sa kusina, laking gulat niya na mapansin, malinis na ang buong paligid at wala na ang bakas ng salo-salo kagabi. Ang tanging naroon na lang ay si Sebastian, nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa gawa sa mamahaling marmol, mag-isang nagkakape habang nagbabasa ng mga ulat sa kanyang gintong tablet. Walang bakas ng ibang tao. "Maupo ka," malamig na utos ni Sebastian nang di man lang tumitingin sa kanya. "Kumain ka na. May mahalaga tayong pupuntahan bago tayo dumiit sa opisina?" Di nagtanong si Alessandra. Tahimik siyang naupo sa kabilang dulo ng lamesa at nagsimulang kumain. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napakabigat, tila may namumuong bagyo. Napansin ni Alessandra na mas lalo nagiging mailap ang mga titig ng binata kumpara nung mga nakarang araw. Kung galit to dahil sa nangyari sa opisina kasama si Valeriano o kung dahil sa ibang bagay wala siyang ideya. Matapos ang almusal, sumakay sila sa isang itim na Rolls Royce. Ang biyahe tahimik. Ang tanging tunog ay ang banayad na ugong ng makina ng sasakyan habang binabaybay ang eksklusibong kalsada ng lungsod. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakagarbong butik ng mga kilalang haute couture ng kasuotan mula sa Europa. Ang buong establishmento ay isinara para lamang sa kanila sa umagang yon. "Palitan mo ang ayos mo," utos ni Sebastian habang pinagbubuksan siya ng pinto ng isang naghihintay na estilista. Mamayang gabi, ang formal na hapunan kasama ng matataas na opisyal ng kumpanya at ang board of directors. Kailangan mo magmukhang isang De La Vega na karapat-dapat maging asawa ng isang Valerios. Ayoko ng anumang butas na gagawin nating pagtatanghal. Sa loob ng ilang oras, sumailalim si Alessandra sa marangyang pamimili at pagsusukat. Binigyan siya ng mamahaling sedang bestida, mga sapatos na gawa sa tila kristal at mga alahas na may naglalakihang diamante at esmeralda. Habang nakatitig sa salamin, halos hindi makilala ni Alessandra ang sarili. Ang dating dalaga na palaging nakasuot ng lumang damit ay may bakas ng uling sa mukha dahil sa pagkaalila at binalita ng isang sopistikada, napakaganda at eleganteng reyna. Nang lumabas siya mula sa fitting room, nahuli niyang natigilan si Sebastian. Ang mga abo at matatalas na mata ng binata ay saglit na lumambot. Napakaw ang tingin sa kanya mula ulo hanggang paa. May kung anong emosyon na dumaan sa mukha nito, pagkamangha o marahil isang bagay na mas malalim pa. Ngunit mabilis din tong naglaho at bumalik ang kanyang pagiging seryoso. "Maayos na yan. Kunin lahat ng napili niya," maikling sabi ni Sebastian sa manager ng boutique bago tumalikod upang magbayad gamit ang kanyang black card. Nang sumapit ang gabi, ang engrandeng bulwagan ng isang 7-belyang hotel ay napuno ng pinakamayamang tao sa bansa. Kumikinang ang mga chandelier at ang hangin ay mabango sa amoy ng mga mamahaling pabango at alak. Hawak kamay, pumasok sina Sebastian at Alessandra na agad umakit sa pansin ng lahat ng dumalo. Ang mahigpit na hawak na Sebastian sa kanyang bewang tila nagbibigay ng init, ngunit alam ni Alessandra na bahagi lamang to ng palabas. "Ngumiti ka," bulong na Sebastian sa kanyang tenga. Sapat para maramdaman niya ang mainit na hininga nito. "Tinitingnan tayo ng lahat?" Pilit na ngumiti si Alessandra. Tinataas ang kanyang noo, taglay ang dugong aristokrata na nananalaytay sa kanya. Habang pinapakilala siya ni Sebastian bilang kanyang magiging asawa, napansin niya sa di kalayuan ang pamilyar na mukha. Ang kanyang tito Mateo, tita Francesca at ang pinsan niyang si Paula ay naroroon din. Nakatayo sa isang sulok ng bulwagan. Halatang nakapasok lang ang mga ito dahil sa natitira nilang konsensya. Ngunit ang kanilang mga mukha, tila nalunok ang kanilang sariling dila nang makita si Alessandra.
Lalong nagngit-ngit sa galit si Paula na makita kung gaano karangya ang itsura ni Alessandra at kung paano to alagaan at protektahan ng mga bodyguard ni Sebastian. Lumapit ang pamilya Del Vega sa kanila habang may hawak na mga baso ng champagne. Aba, tingnan mo nga naman ang pinsan ko. May kamandag na bulong ni Paula nang makalapit. Pilit pinapanatili ang peking ngiti para sa mga nakapaligid. Mula sa pagiging katulong sa mansyon, ngayon mukhang prinsesa na. Sigurado ka ba, Sebastian, na ang babaeng yan ang gusto mo? Baka nakakalimutan mo, binili mo lang siya dahil sa utang ng pamilya namin. Naramdaman ni Alessandra ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang mga salita ni Paula direktang tumama sa kanyang pinakamalalim na sugat. Yumuko siya, handa nang tanggapin ang kahihiyan sa harap ng maraming tao. Ngunit bago pa man makasagot si Paula sa sarili nitong pang-aasar, mas sumigpit ang hawak na Sebastian sa bewang ni Alessandra. Nilalapit ang dalaga sa kanyang katawan bilang pagprotekta. Ang presensya ng binata biglang naging mapanganib at ang kanyang mga matay naging kasing talas ng patalim habang nakatitig kay Mateo at Paula. Ang perang binayad ko sa inyo ay sapat na upang bilhin ang buong pagkatao at dignidad ng pamilya ninyo, Don Mateo. Malamig at mariing saan ni Sebastian na naging dahilan upang manginig ang tito ni Alessandra. Si Alessandra hindi isang katulong. Siya ang magiging ginang ng pamilya Valerios. Kung may maririnig pa akong anumang pambabastos o mapanirang salita mula sa inyo, sinisiguro kong bukas na bukas din, pulubi na kayong magpapamilya sa lansangan. Subukan niyo ako. Natahimik ang buong paligid ni na Paula. Walang nagawa ang kanyang tito kundi hilahin palayo ang nagwawalang si Paula upang umiwas sa galit ng pinakamakapangyarihang lalaki sa silid. Nakahinga ng malawag si Alessandra at sa hindi inaasang pagkakataon, tumingin siya kay Sebastian ng may halong pasasalamat. Ang kanyang puso tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot kundi dahil sa paghanga sa kung paano siya ipagtanggol ng lalaking inaakala niya na walang pakialam sa kanya. Habang nagpapatuloy ang gabi, lumapit ang grupo ng mga kaibigan ni Sebastian upang bumati. Kasama sa mga ito si Valeriano Silva. Nang lumapit si Valeriano, muling nagtagpo ang kanilang mga mata ni Alessandra. Ang misteryoso at cool na binata, bahagyang yumuko bilang paggalang sa kanya. Magandang gabi, Alessandra. Napakaganda mo ngayon. Wika ni Valeriano sa isang malalim at swabing boses. Salamat, Valeriano. Medyo nahihiyang sagot ni Alessandra. Ramdam muli ang bilis ng tibok ng kanyang puso sa presensya ng lalaking naging crush niya. Di nakaligtas kay Sebastian ng maikling pag-uusap at ang pamumula ng mga pisngi ni Alessandra. Agad na nagbago ang timpla ng mukha ng binata. Ang hawak niya sa bewang ng dalaga naging dominante, tila nagmamarka ng kanyang ari-arian. Nang di nagpapaalam ng maayos sa kanyang mga kaibigan, hinila niya na si Alessandra palabas ng bulwagan patungo sa naghihintay na sasakyan. Kahit di pa tapos ang selebrasyon. Sa loob ng sasakyan habang pabalik sa mansyon ang katahimikan, naging mas nakakabingi at nakakatakot kaysa kaninang umaga. Galit si Sebastian, ramdam yon ni Alessandra sa bawat galaw at mabilis na paghinga ng binata. May gusto ka ba sa kanya? Biglang tanong ni Sebastian, basag sa katahimikan habang nakatingin sa labas ng bintana. Ano? Naguguluhang tanong ni Alessandra. Si Valeriano. Lumingon sa Sebastian, ang kanyang mga matay nag-aalab sa isang emosyong hindi may paliwanag. Selos, kontrol o galit. Tinitingnan mo siya sa parang hindi mo ko kailanman tiningnan. Huwag mong kakalimutan ang kasunduan natin, Alessandra. Akin ka. Kahit sa papel lang dalawang apelyido ko. Ayoko makakakita ng kahit anong senyales na nagkakagusto ka sa ibang lalaki, lalo na sa kaibigan ko. Hindi makapagsalita si Alessandra. Nais niyang paliwanag na natural lamang ang paghanga, ngunit ang otoridad sa boses ni Sebastian ang nagpatigil sa kanya. Bago pa man sila makarating sa mansyon, pumasok ang isang tawag sa telepono ni Sebastian. Isang boses ng babae ang narinig mula sa kabilang linya. Ang parehong babae kagabi. Papunta na ako. Maikling sagot ni Sebastian bago binaba ang telepono. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng mansyon, hindi bumaba si Sebastian. Tumingin lamang siya kay Alessandra. Pumasok ka na sa loob. May kailangan akong balikan sa syudad? Bumaba si Alessandra ng may mabigat na puso.
Alam niya ng babaeng tumawag ang pupuntahan nito. Habang pinapanood niyang umalis ang sasakyan ni Sebastian patungo sa dilim ng gabi, muling bumalik ang sakit sa kanyang dibdib. Napagtanto niya na sa kabila ng pagtatanggol sa kanya ng binata laban sa kanyang pamilya, nananatili pa rin siyang mag-isa sa malawak at madilim na mansong iyon. Isang ibong pinalitan lamang ang hawla, ngunit hindi kailanman hiniyaang lumipad ng tunay. Mabigat na naging hakbang ni Alessandra pabalik sa kanyang silid. Gustuin man niyang magpaliwanag kay Sebastian, sabihin na wala silang dapat pag-awayan ni Valeriano at iparamdam na di niya intensyong dungisan ang kasunduan nila. Mas pinili na lang ng dalagang manahimik. Sino nga ba siya para magpaliwanag? Ang bawat salita bang lalabas sa kanyang labi, pakikinggan ng isang lalaking tulad ni Sebastian na sanay na ang lahat ng tao ay sumusunod sa kanyang bawat kumpas? Kaya naman sa mga sumunod na araw, pinili ni Alessandrang umiwas. Sa loob ng opisina, naging formal ang kanyang bawat kilos. Kapag nag-aabot ng mga papeles, tinitiyak niya, di man lang magkakadikit ang kanilang mga balat. Kapag kakausapin siya ng binata, sumasagot siya ng maikli, diretso at walang halong kahit anong emosyon. Ang dating kaunting init na nagsisimula ng mabuo, sa pagitan nila sa mansyon ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang pader ng yelo na si Alessandra mismo ang nagtayo. Ngunit ang hindi alam ni Sebastian, bawat hakbang ng pag-iwas na ginagawa ni Alessandra ay isang desperadong paraan lamang upang protektahan ang sarili nitong puso. Dahil habang tumatagal ang kanilang pagsasama, habang nakikita niya ang mga maliliit at tahimik na pag-aalaga ng binata, gaya ng palaging pagtiyak na may masasarap na pagkain sa lamesa, at ang pagtatanggol nito sa kanya laban sa kanyang malupit na pamilya, lalong nahuhulog ang loob niya rito. At yon ang pinakamalaki niyang kinatatakutan. Di maaaring mahulog ang loob niya kay Sebastian. Paulit-ulit na nag-e-echo sa kanyang isipan ang malamig na boses ng binata ng unang gabi. Binili kita sa tito mo para sa isang layunin. Huwag mong kakalimutan ang kasunduan natin. Ang pag-ibig sa mundong ito ay isang lason, lalo na para sa isang babaeng walang kahit ano katulad niya. Nais niyang ibaling sa ibang tao ang kanyang atensyon upang malimutan ang lumalalim na nararamdaman para sa kanyang amo. Sinubukan niyang isipin si Valeriano Silva. Iniisip niyang misteryosong aura nito, ang maayos na pakikitungo nito sa kanya at ang kakisigan nito. Subalit sa bawat sandali, napilit niyang inilalagay ang mukha ni Valeriano sa kanyang isip, mabilis tong nabubura. Dahil ang totoo, ang presensya ni Valeriano walang-wala. Hindi kayang pumatay sa nag-uumapaw, dominante at nakakahumaling na presensya ni Sebastian Alejandro Valerius. Walang sino mang makakadaig sa lalaking nagmamay-ari na ng kanyang puso, aminin man niya ito o hindi. Isang umaga, pumasok si Alessandra sa opisina ni Sebastian upang ihatid ang schedule nito para sa buong linggo. Laking gulat niya na makitang bakante ang barangyang silya sa likod ng nabuhalang lamesa na gawa sa mahogany. Ang tanging naroroon si Lucas, ang tapat at kanang kamay na sekretaryo ni Sebastian. Nasaan si Sir Sebastian, Lucas? May mga dokumento siya na kailangan pirmahan bago magtanghali. Nagtatakang tanong ng dalaga. Tumingin si Lucas sa kanya. May bakas ng pag-aalala sa mga mata nito. Umalis ang boss, Alessandra. Kagabi lang bigla siyang nagpatawag ng pribadong eroplano. Kasalukuyan siyang nasa ibang bansa ngayon para sa isang biglaang business meeting. Napakunot ang noo ni Alessandra. Bilang personal secretary, hawak niya ang bawat detalye ng buhay ng binata. Business meeting? Pero wala yun sa schedule niya para sa buwang ito. Sinong kliyenteng binalikan niya? Hindi ko rin alam. Buntong hininga ni Lucas. Basta't ang utos lang niya i-postpone lahat ng appointments niya dito sa bansa ng isang linggo. Umalis siya nang di nagpapaalam kahit kanino. Nalungkot ng husto ang dalaga sa nalamang balita. Ang pag-alis na Sebastian ng walang pasabi, tila isang malakas sa sampal sa kanya. Pakiramdam niya tuluyan tong nagalit at nagbagong tingin sa kanya dahil sa huli nilang pag-uusap tungkol kay Valeriano. Marahil nagsawa na to sa kanyang malamig na pahikitungo o kaya naman mas pinili nitong makasama ang magandang babae na madalas itong ilabas. Ang mansyon na dati ng malungkot lalo naging parang isang malawak na sementeryo para kay Alessandra sa mga sumunod na araw. Mag-isa siyang kumakain, mag-isang natutulog at walang ibang kasama kundi ang sarili niyang mga buntong hininga.
Sa kabilang banda naman, libo-libong milya ang layo mula sa bansa, halos masiraan na ng bait sa Sebastian. Akala ni Lucas at ng buong board of directors na isang mahalagang business meeting, isang malaking kasinungalingan lamang. Umalis si Sebastian upang takasan ang sarili niyang mga nararamdaman, upang ikalma ang kanyang utak na tila ba sasabog na sa galit at selos. Habang nasa loob ng isang marangyang suite sa London, palakad-lakad si Sebastian, hawak ay isang baso ng mamahaling scotch. Hindi niya magawang mag-focus sa mga hawak na negosyo. Bawat sulok ng kanyang isipan sinasakop ng mukha ni Alessandra. Lalong nagngangalit ang kanyang bagang kapag naalala ang paraan ng pag-iwan sa kanya ng dalaga noong mga nakarang araw. Ang hindi pag-imik nito, ang pag-atras nito sa tuwing lalapit siya at ang formal na pader na tiniyo nito sa pagitan nilang dalawa ay unti-unti na pumapatay sa kanya. Akala niya may gusto to kay Valeriano. Ang isipin niya na siyang nagpapalabas ng demonyo sa loob ng kanyang pagkatao. Galit na galit siya sa ideya na may ibang lalaking tinitingnan si Alessandra na parang nais niyang para sa kanya lamang. Ngunit sa likod ng galit na iyon ay ang isang katotohanan na matagal lang tinatanggi ng kanyang mapagmataas na puso. Di niya maitatangging nahulog ng loob niya sa dalaga. Sa unang sandali pa lang na makita niya itong sugatan, marumi, ngunit may taglay na kakaibang dignidad sa mansyon ng mga De La Vega. May kung ano sa katauhan ni Alessandra na humila sa kanya ng pabalik-balik. At ang isa pa sa mga bagay na labas nagpapahirap sa kanya ay ang katotohanan kailanman hindi niya nakikita na ngumiti ang dalaga para sa kanya. Oo, nakita niya itong ngumingiti noong natapos na nitong linisin ng mansyon. Isang ngiting tapat at busilak na nagpabilis ng kanyang tibok ng puso, kaya naman natakot siya at tinaan niya sa galit ang kanyang reaksyon. At nung gabing yon sa hotel, ngumiti ito, pero alam niyang pilit yon. Isang ngiting panakiputas para sa mga mayayaman. Nais niyang makita ang totoong ngiti nito na siyang dahilan. Halos mabaliw si Sebastian sa loob ng mga ilang araw na paglayo. Hindi siya makatulog, hindi niya malasahan ng pagkain at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang parusa. Hindi niya kaya, hindi siya matahimik at hindi siya mapapakali hanggat di niya nakikita ang dalaga, hanggat di niya nasisiguro na sa kanya lamang ito uuwi. Galit man sa sarili dahil sa kahinaang ngayon lang niya naramdaman, nagutos kagad siyang ihanda ang kanyang jet upang bumalik sa bansa ng mas maaga sa inaasahan. Gabi na makarating ang sasakyan ni Sebastian sa tapat ng madilim na mansyon. Hindi niya na hinintay na pagbuksan siya ng kanyang mga bodyguard. Padabog niyang binuksan ang pinto ng sasakyan, mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Ang kanyang mga hakbang sa hagdanan ay mabibigat at puno ng determinasyon. Dumiretso siya sa tapat ng silid ni Alessandra. Walang pasabali niyang kinatok ng malakas ang pinto. Ang kanyang puso ay pumupukpok sa labis na pananabik at galit. Sa loob ng kwarto, nagulat si Alessandra sa marahas na katok. Kakabangon pa lang niya sa kama, nakasuot na isang simpleng sedang pantulog nang bigla bumukas ang pinto. Doon na nalandakan ang figura ni Sebastian. Magulong buhok, lukot ang mamahaling polo at ang mga matang kulay abo nag-aalab sa matinding emosyon. Sebastian, ang tanging nabigkas ni Alessandra, ngunit hindi pa man niya natatapos ang kanyang sasabihin, mabilis na humakbang ang binata, papunta sa pinto at sinarato ng malakas gamit ang isang paa. Sa isang iglap, sinalubong na si Sebastian ng distansya sa pagitan nilang dalawa. Hinawakan niya magkabilang balikat ng dalaga at bago pa man nga makahuma si Alessandra, sinunggaban niya na ito ng marahas, mariin at nag-aalab na halik sa mga labi. Ito'y isang halik na puno ng galit, ng panunumbat, at ng higit sa lahat ng matinding pananabik na 5 araw niyang itinala sa kanyang sistema. Akala ni Sebastian lalaban ng dalaga. Akala niya itutulak siya nito palayo tulad ng ginagawa nitong pag-iwas sa opisina. Subalit laking gulat na lamang niya nang maramdaman ng unti-unti paglambot ng katawan ni Alessandra. Di nang laban ng dalaga, sa halip, dahan-dahang itinaas ni Alessandra ang kanyang mga kamay upang humawak sa leeg ng binata. Sa bawat paggalaw ng kanilang mga labi, tila pinantayan ni Alessandra ang pagkasabik na muli itong makita at makasama.
Ang 5 araw na pangungulila, ang sakit ng pag-aakalang iniwan na siya nito at ang pag-ibig na pilit niyang tinago sa kanyang dibdib ay sumabog na ng sandaling iyon. Ang halik na nagsimula sa puot at selos unti-unting naging malalim, matamis at mapang-angkin. Isang tahimik na pagkain na ang 2 pusong nanibilanggo sa sarili nilang mga lihim na nararamdaman. Ang gabi ng marahas at nag-aalab na halik na yon ang naging mitsa upang tuluyan ng magbagong takbo ng kanilang pagsasama sa loob ng mansyon. Mula sa sandaling yon, tila may invisible na pader ang gumuho sa pagitan ni Sebastian at Alessandra. Ang dating malamig at nakabibinging katahimikan sa bahay napalitan ng isang kakaiba, mainit at kapansin-pansing enerhiya na tayong silang dalawa lamang ang nakakaintindi. Naging madalas sa mga gabi kung kailan hindi na nagagawang matulog ni Alessandra sa kanyang sariling silid. Sa ilalim ng kadiliman, sa loob ng malawak na kwarto ni Sebastian, paulit-ulit na may nangyayari sa kanila. Ang bawat haplos, bawat bulong at bawat pag-iisa ng kanilang mga katawan puno ng matinding emosyon. Isang uri ng pagnanasa na tila ba doon lamang nila na ilalabas lahat ng mga salitang di nila kayang bigkasin gamit ang kanilang mga labi. Sa tuwing magkasama sila sa kama, nawawala ang pagiging mapagmataas na bilyonaryo ni Sebastian. Nawawala rin ang pagiging mailap at takot na alila ni Alessandra. Sila'y nagiging 2 kaluluwa na labis na nangungulila sa isa't isa. Subalit, sa kabila ng ilalim ng kanilang pisikal na ugnayan at ng unti-unting pagganda ng kanilang pagsasama, wala pa ring naglalakas ng loob sa kanilang dalawa na umamin sa nararamdaman nila. Natatakot si Alessandra na kung sasabihin niyang mahal niya na ito, baka ipaalala lamang sa kanya ni Sebastian ang tungkol sa kontrata at baka isipin nito ginagamit niyang sitwasyon upang tuluyan makuha ang yaman at proteksyon ng mga Valerios. Si Sebastian naman sa kabila ng kanyang kapangyarihan sa mundo ng negosyo ay naging duwag pagdating sa kanyang puso. Takot siyang tanggihan ni Alessandra. Natatakot siyang malaman na baka napipilitan lang ang dalaga dahil siyang nakabili dito. Kaya naman, pinili nilang manatili sa isang sitwasyong walang label. Ngunit binabawi naman sa labis na tamis sa mga kilos. Dahil sa bagong yugto ng kanilang buhay, doon napatunayan at nadiskubre ni Alessandra ang isang panig ng pagkatao ni Sebastian na kailanman hindi alam ng buong mundo. Ang binata napakasiloso at labis na clingy. Isang umaga sa kusina, habang naghahanda si Alessandra ng almusal, nakaramdam siya ng 2 malalaking braso na pumulupot sa kanyang bewang mula sa likod. Sinubsob ni Sebastian ang kanyang mukha sa leeg ng dalaga. Nilalanghap ang bango ng buhok nito habang humahalik-halik sa kanyang balikat. Sebastian, sandali lang, may niluluto ako, baka masunog. Natatabang saway ni Alessandra habang ang puso'y naglululundag sa tuwa. Ito ang mga sandaling di niya akalaing mararanasan sa lalaking kilala bilang demonyo sa mundo ng kasino. Hayaan mo siyang masunog. Paos at tamad na bulong ni Sebastian, mas lalo pang hinigpitan ng yakap sa dalaga at ayaw na tong bitawan. Manatili ka lang muna ng ganito, 5 minuto. Nang makapasok naman sila sa opisina, ni hindi rin nila maitago ni Sebastian ang kanyang pagiging possessive. Bagaman formal si Alessandra bilang sekretarya sa harap ng ibang tao, kapag silang dalawa na lang naiwan sa loob ng CEO suite, agad siyang hihilahin ni Sebastian upang paupuin sa kandungan nito habang nagbabasa ng mga papeles. Hindi ito papayag na malayo ang dalaga sa kanyang paningin. Ngunit ang mas naging kapansin-pansin ay ang tindi ng pagsiselos ng binata. Isang hapon, naghatid na isang mamahaling bouquet ng mga pulang rosas ang isang delivery boy sa opisina. Ang card nagmula sa isa sa mga anak ng isang foreign investor na nakatagpo ni Alessandra sa isang business meeting nung nakaraang linggo na nagpapahiwatig ng intensyong anyayahan ang dalagang lumabas. Nang makita yon ni Sebastian, literal na nagiba ang kulay ng kanyang mga mata. Walang sabi-sabi niyang kinuha ang bouquet ng mga bulaklak at mismong sa harap ni Alessandra, tinapon to ng walang pakundangan sa basurahan. Sebastian, bulaklak lang naman niya. Bago pa man makatapos si Alessandra, mabilis siyang kinorner ni Sebastian sa pader ng opisina. Ang magkabilang kamay nito ay nakatukod sa magkabilang gilid ng kanyang ulo. Hindi ko pinapayagan na may magbigay sa iyo ng kahit ano, Alessandra. Kahit isang pirasong dahon, mariing saad ni Sebastian.
Ang kanyang bagang nag-aabot sa matinding selos. Kung gusto mo ng bulaklak, bibilin ko ang buong flower farm para sa'yo. Kung gusto mo ng mamahaling regalo, ibibigay ko kahit anong ituro mo. Pero wag na wag kang tatanggap ng kahit ano mula sa ibang lalaki. Akin ka lang, maliwanag ba? Sa halip na matakot, nakaramdam si Alexandra ng isang kakaibang init at kilig sa kanyang dibdib. Kitang-kita niyang takot sa mga mata ni Sebastian. Takot na maagawan. Takot na mawala siya. Hinawakan ni Alexandra ang pisngi ng binata. Marahang hinahaplos to upang ikalma ang nag-aalab nitong emosyon. Maliwanag po, Mr. Valerius. Malambing na sagot ng dalaga na may kasamang maliit at totoong ngiti. Sa tuwing nakikita ni Sebastian ang ganon kagandang ngiti mula kay Alexandra, ang ngiting siyang dahilan at para sa kanya lamang, tila natutunaw lahat ng galit at selos sa kanyang katawan. Hinalikan niya to ng banayad, tila humihingi ng tawad sa kanyang pagiging marahas, bago muling yakapin ng dalaga na napakahigpit na tila ba ito ang kanyang natatanging kayamanan sa mundo. Naging maayos, matamis, at puno ng pagkaaruga ang sumunod na linggo para sa kanila. Sabay silang natutulog, sabay nagigising at madalas na magkasama sa bawat sandali ng buhay. Napatunay ni Alexandra ng isang Sebastian Alejandro Valerius na kinatatakutan ng lahat ay isang lalaki lamang na labis nangangailangan ng pagmamahal. At handang maging pinakamalambing at pinaka-clingy na kapareha para sa babaeng nagmamay-ari ng kanyang puso. Ngunit sa kabila ng tamis na ito, ang malaking tanong na nanatiling nakasabit sa hangin. Kailan kaya nila magagawang basahin ang katahimikan at tuluyan ipagtapat ang totoong nilalaman ng kanilang mga puso? 2 buwan ang mabilis na lumipas sa tila isang napakatamis na panaginip para kay Alexandra. Sa loob ng mga buwang yon, ang mansyon na dating nababalutan ng alikabok at dilim, tuluyang naging kanlungan ng kanilang lihim na pagsasama. Ang bawat gabi, saksi sa ilalim ng kanilang ugnayan at ang bawat umagay puno ng mainit na yakap at nakatutunaw na mga titig mula kay Sebastian. Bagamat walang opisyal na pag-amin ng pag-ibig, naniniwala si Alexandra na sapat na ang labis na pagiging clingy at seloso ng binata upang patunayan na may mahalagang puwang siya sa buhay nito. Isang umaga, habang nag-aayos para sa pagpasok sa opisina, nakaramdam si Alexandra ng kakaibang hilo at matinding pagsusuka. Noong una, binaliwala niya ito at inakalang dulot lamang ng pagod sa sunod-sunod na mga business meetings. Subalit nang mapansin niyang huli ng ilang linggo ng kanyang buwanang dalaw, isang mabilis na kaba na may halong pag-asa ang sumariwa sa kanyang dibdib. Lihim siyang bumili ng pregnancy test kit habang papasok sa trabaho. Sa loob ng restroom ng dambuhalang kumpanya, nanginginig ang mga kamay ni Alexandra habang hinihintay ang resulta. Nang dahan-dahan niyang tinignan ang maliit na plastik, 2 pulang guhit ang malinaw na bumulaga sa kanyang paningin. Buntong hininga na matinding galak ang umalpas sa kanyang mga labi. Buntis siya. Nagdadalang tao siya sa anak ng lalaking lihim niyang minamahal ng buong buhay. Sa tagal ng panahon na naramdaman niyang mag-isa siya sa mundo, sa wakas may bagong buhay na nabubuo sa kanyang sinapupunan. Isang tunay na pamilya. Halos magtatakbo si Alexandra patungo sa CEO suite na Sebastian. Hindi niya na mapigilan ang labis na pananabik na ibalita to sa binata. Nais niyang makita ang magiging reaksyon nito, ang paglambot ng mga abo nitong mata, at ang mahigpit na yakap na tiyak na ibibigay nito sa kanya. Nang makarating siya sa tapat ng opisina ni Sebastian, bahagyang nakabukas ang pinto. Rinig niya ang malalim at seryosong boses ng binata na may kausap sa telepono. Bubuksan sana ito ng tuluyan, ngunit natigilan siya sa mga sumunod na salitang binigkas nito. Alam ko kung anong ginagawa ko, Lucas. Malamig na pahayag na Sebastian sa kabilang linya. Ang boses ito binalot mo rin ng kalkulado at walang emosyong otoridad na matagal nang hindi naririnig ni Alexandra. Hindi ko pinalampas ang pagkakataong yun sa kasino. Sinadya kong ubusin ang ari-arian ni Mateo de la Vega upang wala siyang magawa kundi ibigay sa akin si Alexandra. Bumilis ang tibok ng puso ni Alexandra, ngunit sa pagkakataong to, ito ay dahil sa unti-unting umuusbong na takot. Nanatili siyang nakatayo sa labas, tila napako ang mga paa sa sahig.
Kailangan kong makuha si Alexandra bago pa siya mahanap ng pamilya Villalobos. Pagpapatuloy ni Sebastian na may kasamang mahinang tawa na tila may pinagwagiang malaking laro. Nakalimutan mo na ba nakasaad sa last will and testament ng mga magulang niya? Ang kumpanyang ito, ang Valerius Enterprises ay binuo sa pamamagitan ng merger ng pamilya ko at ng mga De La Vega noon. At ayon sa testamento, si Alexandra lamang o ang lalaki mapapangasawa niya ang may tanging legal na karapatan na magmana at magmanage ng buong korporasyong ito pag sumapit siya sa tamang edad. Parang gumuho ang buong mundo ni Alexandra sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin sa kanyang paligid biglang naglaho at ang pregnancy test kit na hawak niya sa kanyang bulsa tila naging isang napakabigat na tanso. Kung di ko siya binili at pinapirma sa kasunduan ng kasal, mapupunta sa pamilya ng ina niya ang kalahati ng shares na imperyo ko. Ginamit ko ang katanghan ng tito niya para makuha siya ng legal. Saad pa na Sebastian na walang kamalay-malay na bawat salita niya ay parang libo-libong patalim na sumasaksak sa puso ng dalagang nakikinig sa labas. Ngayong sekretarya ko na siya at kontrolado ko mga dokumento, formal na nating nailipat ang pamamahala sa pangalan ko. Ang kasunduan namin ng susi upang manatili sa akin ang lahat. Napatakip ang bibig si Alexandra upang pigilan ang malakas na hikbi. Ang mga luha na kanina lang dulot ng labis na kagalakan, tuluyan ang naging agos na matinding sakit at pagkabigo. Di alam ni Alexandra, sa buong panahon ng kanyang pagtatrabaho bilang isang mahusay at tapat na sekretarya, ang pinapasukan pala niyang dambuhalang kumpanya ay ang kumpanyang orihinal na pagmamay-ari ng kanyang yumaang mga magulang. Ang ari-ari ang akala niya ay tuluyan ng naglaho at kinamkam ng kanyang tito Mateo ay naririto lamang pala, ngunit mas malala ito ay nasa kamay ng lalaking inakala niyang nagligtas sa kanya sa impyerno. Hindi siya niligtas sa Sebastian dahil sa awa, di siya dinala nito sa mansyon dahil sa umuusbong na pagtingin. Dinala siya nito dahil sa isang malamig, kalkulado at sakim na interes sa negosyo. Ginamit ito ang kanyang tauhan. Ang kanyang kawalan ng interes sa negosyo, ang kanyang pagiging ulila upang maprotektahan ang sarili nitong kapangyarihan. Tumingin si Alexandra sa kawalan habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Ang 2 buwan ng tamis, ang mga gabi ng pag-iisa ng kanilang mga katawan at ang pagiging clingy at siloso ng binata, lahat ng iyon, tila naging isang malaking dula-dulaan lamang sa kanyang paningin. Isang paraan upang paamuhin siya, upang masigurong hindi siya lalaban o magtatanong kapag dumating ang takdang panahon. Dahan-dahan humakbang paatras si Alexandra, iniiwasan na makagawa ng anumang tunog na makapagbibigay alam kay Sebastian na naroon siya. Ang kanyang kamay ay marahang dumaong sa kanyang patag paring tiyan. Anak, bulong ng kanyang isip sa gitna ng matinding pagtangis. Akala ko nakalaya na tayo sa kulungan. Pero mas malala pa pala ang bagong bilanggong ito dahil ang bantay natin ay ang lalaking ibinigay ko na ang buong puso ko. Sa unang pagkakataon matapos ang 2 buwan, ang mukha ni Alexandra ay tuloy ng nabalot ng isang napakalamig at matigas na ekspresyon. Ang pag-ibig na kanyang naramdaman biglang napalitan ng isang madilim na sugat at pagkamuhi sa sarili dahil sa pagiging napakauto-uto. Di niya hahayaang magpatuloy ang larong ito. Kung negosyo at kapangyarihan lang ang tingin sa kanya ni Sebastian, gagawin niyang lahat upang protektahan ang kanyang sarili at ang revolusyon ngayon ay nagsisimula na sa kanyang sinapupunan. Ang silid na dati puno ng pag-asa, tila naging isang malamig na bilangguan para kay Alexandra. Bawat salitang binitawan ni Sebastian sa telepono, patuloy na umuusal sa kanyang isipan. Parang paulit-ulit na hampasan ng buhalang alon na sumisira sa kanyang natitirang piraso ng pagkatao. Sa gitna ng matinding sakit at pagkalito, isang bagay lamang ang naging malinaw sa kanya. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili at ang sanggol sa kanyang sinapupunan mula sa mga kamay ng isang lalaking tinuring siyang isang transaksyon lamang. Mabilis, ngunit tahimik ang naging mga hakbang ni Alexandra patungo sa elevator ng kumpanya. Ang kanyang mga luha patuloy na dumadaloy, ngunit ang kanyang mga mata unti-unting nababalot ng determinasyon. Di na siyang mahina at takot na dalaga na basta na lamang inaalila at ipinagbibili.
Ngayong alam niya ng katotohanan na ang kanyang kumpanyang kinatatakutan ay sa kanyang mga magulang at siyang tunay na tagapagmana, gagamitin niyang oras na to pang magpalakas, magtago at maghanda sa araw ng kanyang pagbabalik. Subalit sa loob ng CEO suite, ilang sandali, matapos ibaba ni Sebastian ang telepono, bumukas ang pinto at pumasok si Lucas. Hindi lamang isang tapat na kanang kamay si Lucas, isa rin siya sa mga pinakamatalik na kaibigan ng binata na nakasama nito sa bawat laban sa buhay at negosyo. Nakita ni Lucas ang kakaibang bigat sa mukha ng kanyang boss, kaya naman sinara niya ang pinto upang mag-usap silang magkaibigan. Binitawan ni Sebastian ang kanyang tablet, sumandal sa kanyang marangyang upuan, sabay sapo sa kanyang mukha. Isang malalim na buntong hiningang umalpas sa kanyang mga labi. Lucas, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pagsisimula ni Sebastian, ang boses ay basag at wala nang pamilyar nitong lamig. Yon ang orihinal na plano ko nung una. Noong gabi sa casino, nung pirmahan namin ang kasunduan ng tayong nasa isip ko lang makuha ang buong kontrol sa merger ng Valerios at De La Vega. Ginamit ko sitwasyon para makuha si Alexandra dahil yun ang nakasaad sa testamento ng mga magulang niya. Para sa akin noon, business na ang lahat. Isang malamig at kalkuladong hakbang para sa proteksyon ng kumpanya. Tumingin si Lucas sa kanya, nakikinig ng mabuti. Ngunit iba ang nakikita ko ngayon sa iyo, Sebastian. Hindi na yan mukha na isang lalaking negosyo lang iniisip. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sebastian. At ang kanyang mga matang kulay abo ng ngilid ang luha. Isang bagay na kailanman hindi nakita ng sino man. Dahil nagbago ang lahat, Lucas. Tuluyang nagbago lahat nung makasama ko siya sa mansyon. Ang original na planong gamitin siya, tuluyan ang naglaho. Wala na akong pakialam sa share, sa testamento o sa holding company sa Mexico dahil ang totoo, mahal ko na si Alexandra. Mahal na mahal ko na ang dalaga. Yumuko si Sebastian, tila sumusuko sa tindi ng kanyang nararamdaman. Natatakot ako, Lucas. Natatakot akong malaman niya ang tungkol sa testamento dahil baka isipin niya ginagamit ko lang siya. Clingy ako, seloso ako dahil natatakot akong mawala siya sa akin. Hindi ko kayang mabuhay kung lalayo siya. Ang plano ko ngayon ibalik sa kanya lahat ng ari-arian niya ng palihim at pakasalan siya ng totoo. Hindi dahil sa papel, kundi dahil hindi ko kayang mawala siya. Ito ang dugtong ng katotohanan na hindi na narinig ni Alexandra. Dahil sa tindi ng bugso ng damdamin at sa takot na mahuli sa labas ng pinto, umalis ang dalaga sa sandaling binanggit ni Sebastian ang tungkol sa planong pagkuha sa kanya dahil sa testamento. Ang sumunod na pag-amin ng wagas na pag-ibig at ang plano nitong ibalik lahat ng kayamanan sa kanya ay tuluyang nabaon sa 4 na pader ng opisina na tayong si Lucas lamang ang nakakarinig. Kung gayon, kailangan mong umamin sa kanya, Sebastian. Payo ni Lucas habang tinatapik ang balikat ng kaibigan. Ang pagtatago ng kanyang kalaking lihim, kahit pa may mabuti kang intensyon ngayon, ay pwedeng sumira sa inyong dalawa. Tumango sa Sebastian, tila nabuhayin ng loob. Tama ka. Ngayong gabi sasabihin ko sa kanyang lahat. Ipagtatapat ko ang nararamdaman ko at hihingi ako ng tawad sa naging simula ng lahat. Dahil sa pananabik na maayos lahat, maagang tinapos na Sebastian ang kanyang mga gawain sa opisina. Hindi niya na hinintay ang dapit hapon. Halos liparin na ng kanyang sasakyan ang daan patungo sa mansyon. Ang kanyang puso pumupukpok sa kaba at saya. Nag-eensayo sa mga salitang bibigkasin sa dalaga. Bitbit niya isang bungkos ng mga sariwang bulaklak at isang mamahaling singsing na matagal niya nang inihanda para sa totoong pag-aalok ng kasal. Ngunit pagkabukas niya ng dambuhalang pinto ng mansyon, sinalubong siya ng isang nakabibiging katahimikan. Ang bahay ay madilim, walang amoy ng nilulutong pagkain at walang bakas ng dalagang palaging naghihintay sa kanya. Alexandra, tawag ni Sebastian habang dahan-dahan gumagapang isang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Mabilis siyang umakyat sa ikalawang palapag, tinungo ang kwarto ng dalaga. Pagbukas niya ng pinto, laking gulat niya na makitang maayos ang kama, ngunit ang mga kabinet nakabukas at bawas ang mga damit nito. Sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng kama, nakapatong ang susi ng mansyon at ang corporate ID ni Alexandra bilang kanyang sekretarya. Walang kahit isang sulat na iniwan. Nabitawan ni Sebastian ang mga bulaklak na hawak niya. Ang kanyang buong bunto tila gumuho sa isang kurap ng mata. Hindi maaari.
Bulong ni Sebastian habang mabilis kinukuha ang kanyang telepono upang tawagan ang numero ng dalaga. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang malamig na boses ng operator. Ang telepono nito nakapatay na. Halos magwala si Sebastian sa loob ng kwarto. Iniwan siya nito ng walang babala, ng walang paliwanag. Sa gitna ng dilim ng mansyon, ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat, napaluhod sa sahig. Yakap ang natitirang una na amoy ng pabango ni Alessandra. Habang ang puso'y unti-unting dinudurog ng katotohanan na huli lang lahat para sa kanyang pag-amin. Ang paglisa ni Alessandra sa mansyon ni Sebastian ay tila isang malabong panaginip na binalot ng takot at luha. Sa kanyang pag-alis, bitbit lang isang maliit na bag at ang natitirang kaunting ipon, di niya alam kung saan siya tutungo. Ang tanging nasa isip niya ay ang ilayo ang kanyang pagbubuntis sa lalaking inakala niya na kanlungan ngunit unan pala ng panlilinlang. Subalit ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbawi. Habang naglalakad si Alessandra sa isang pampublikong terminal, pagod, gutom at nahihilo dahil sa sensitibong pagbubuntis, bigla siyang nawalan ng malay. Ngunit, bago pa man siya tuluyan bumagsak sa semento, isang marangyang grupo ng mga bodyguard ang sumalo sa kanya. Ang mga taong yon hindi ang mga tauhan ni Sebastian. Sila ang mga personal investigator ng Pamilya Villalobos. Ang Pamilya Villalobos ang makapangyarihan at bilyonaryong angkan ng kanyang yumaong ina mula sa Mexico ay dinala si Alessandra sa isang eksklusibo at pribadong ospital. Nang magising ang dalaga, sinalubong siya ng mga luha at mahigpit na yakap ng kanyang lolo Don Alejandro Villalobos at lola Doña Sofia. Sa loob ng maraming taon, walang tigil ang mga ito sa paghahanap sa kanya, ngunit palagi silang hinaharangan at nililinlang ng sakim niyang Tito Mateo. Ngayong natagpuan na nila ang kanilang nag-iisang apo, sumampa ang mga Villalobos na hindi na nila hahayaang may humawak o umapi pa rito. Nang malaman ng pamilya ang buong katotohanan tungkol sa ginawa ni Mateo at ang kasunduan sa pagitan ni Alessandra at Sebastian, nag-alab ang galit ng mga Villalobos. Ginamit ang kanilang dambuhalang impluensya, koneksyon at bilyon-bilyong yaman upang tulungan si Alessandra na magtago at makabangon. Nilipad nila ang dagat patungo sa isang pribado at napakarangyang hasyenda sa Guadalajara, Mexico. Isang lugar na protektado ng pinakamataas na uri ng seguridad na kahit ang mga satellite at pribadong ahensya ay hindi basta-basta makakapasok. Sa loob ng 8 buwan, sumailalim si Alessandra sa isang matinding transformasyon. Hindi na siya ang mahina at sunod-sunuran. Sa tulong ng kanyang lolo Alejandro, pinag-aralan niya ang pagpapatakbo ng mga negosyo ng Pamilya Villalobos. Dahil likas na matalino at may karanasan, bilang sekretary ni Sebastian, mabilis siyang naging isang matagumpay at iginagalang na businesswoman. Siya na ngayon ang humahawak sa mga international na operasyon ng kanilang pamilya. Elegante, matalino, at may hawak na sariling kapangyarihan. Si Alessandra tuluyan ng naging isang ganap na reyna. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa mundo ng negosyo, ang pinakamalaking biyaya at hamon ay nasa loob ng kanyang sinapupunan. Sa isa sa kanyang mga huling prenatal check-up bago ang kanyang takdang panganganak, laking gulat ni Alessandra at ng Pamilya Villalobos nang ihayag ng doktor ang resulta ng 4D ultrasound. Congratulations, Doña Alessandra, nakangiting saad ng doktor. Hindi lang isa at hindi lang 2 ang iyong isisilang. You are carrying triplets at base sa posisyon at development nila, 3 malulusog na sanggol na babae ang iyong idadala sa mundo. Nangirid ang luha sa mga mata ni Alessandra habang nakatitig sa screen ng monitor. 3 munting buhay, triplets, 3 magagandang anghel ang binigay sa kanya upang maging lakas niya. Sa bawat sipa ng mga ito sa kanyang tiyan, mas lalong tumitibay ang kanyang panindigan na hindi niya hahayaan na makuha o magamit na isang Sebastian Alejandro Valerius ang kanyang mga anak para sa anumang interes o negosyo. Habang si Alessandra dahan-dahang bumabangon at nagiging masaya sa piling ng kanyang totoong pamilya, kabaliktaran naman ang nangyayari sa kabilang bahagi ng mundo. Walang lumilipas, ngunit para kay Sebastian, bawat araw ay isang walang katapusang impyerno. Ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat unti-unti nang naubos ang katinoan. Ang kanyang mga matang kulay abo na dating puno ng otoridad meron na ngayong malalalim na itim na bilog dahil sa kawalan ng tulog.
Ang kanyang opisina na puno ng mga nagkalat na papeles ng mga ulat mula sa iba't ibang bansa, ngunit wala isa sa mga to naglalaman ng lokasyon ni Alessandra. Lucas, 5 bilyonaryong ahensya ng kinuha ko. Paano hanggang ngayon wala kayong mahanap na kahit anong bakas niya? Galit na hiyaw ni Sebastian, sabay tabig sa mga gamit sa ibabaw ng kanyang lamesa. Gumuho ang seryoso niyang anyo. Pinalitan ito ng isang desperado at nagmamakaawa. Lumapit si Lucas na may hawak na isa pang tablet, ngunit ang mukha nito ay seryoso at may bakas ng pagkabigo. Sebastian, kumalma ka muna. May kakaiba sa pagkawala ni Alessandra. Sinubukan ko i-trace lahat ng flight manifest, ang mga CCTV sa terminal, maging ang mga transaksyon sa bangko nung araw na umalis siya. Pero, bago pa man natin makuha mga data, may isang dambuhalang pader na ang humarang sa atin. Anong ibig mong sabihin? Tanong na Sebastian habang umihigpit ang hawak sa kanyang baso ng alak. May nagbablock sa atin. Seryosong sagot ni Lucas. Isang puwersang kasing lakas o mas malakas pa sa ating may hawak na proteksyon ni Alessandra. Bawat investigador na pinapadala ko sa ibang bansa nakakatanggap ng legal na banta mula sa pinakamalalaking law firm sa buong mundo. Maging mga hacker natin hindi mapasok ang mga system. It's an iron curtain, Sebastian. Kung sino mang nagtatago kay Alessandra, mayaman at kamakapangyarihan sila at may kakayahan silang burahin ang bawat bakas ng dalaga. Napaupo si Sebastian sa kanyang silya sabay sapon ang kanyang mukha. Pakiramdam niya unti-unti na siyang binabaliw ng sarili niyang mga kasalanan. Ang isipin na may ibang nagpoprotekta kay Alessandra at ang katotohanan na baka tuluyan na itong nawala sa kanya dahil sa pagiging duwag na umamin noon ay parang unti-unting pumapatay sa kanyang puso. Nasaan ka na ba, Alessandra? Bulong na Sebastian sa hangin habang tinitingnan ang singsing na nakapatong sa kanyang lamesa. Ang singsing na para sana sa totoong kasal nila. Patawarin mo ko. Hanapin mo man ako ng buong mundo. Hindi ako titigil hanggat hindi kita muling naiyakap. Di alam na Sebastian ang kanyang hinahanap ay hindi na ang mahina at sugatang sekretarya na iniwan niya. Si Alessandra isa ng makapangyarihang Villalobos at sa kanyang sinapupunan dala-dala ang 3 munting prinsesa na siyang magiging simula ng isang panibago at mas matinding laro sa pagitan ng kanilang mga puso. Ang gabi sa malawak na hasyenda ng mga Villalobos sa Guadalajara ay napakatahimik. Ang simoy ng hangin na pumapasok mula sa dambuhalang balkonahe ay may amoy ng mga sariwang rosas, subalit hindi nito kayang dala ang kapayapaan sa isip ni Alessandra. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang marangyang kama. Ang kanyang magkabilang kamay ay marahang nakapatong sa kanyang malaki at 9 na buwang tiyan. Malapit na siyang manganak. Sa kabila ng karangyaan, proteksyon at tagumpay na tinatamasa niya ngayon sa piling ng kanyang lolo at lola, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang nananatiling hungkag. Habang nag-iisa sa dambuhalang silid, tila isang mapaglarong baha ang mga alaala na biglang bumalik sa kanyang isipan. Sa nakaraang 8 buwan, pilit niyang tinanim sa kanyang utak na isang mandoloko si Sebastian, na binili lang siya nito para sa negosyo. Subalit sa katahimikan ng gabi, hindi niya magawang burahin ang mga masasayang alaala na magkasama sila. Naalala niya kung paano siya yakapin ng binata mula sa likod habang nagluluto siya, kung paano to magselos ng gusto sa isang bouquet ng bulaklak, kung paano to maging clingy at isubsob ang mukha sa kanyang leeg tuwing pagod ito sa trabaho. Ang mainit na labi nito, ang mararahas, ngunit puno ng pananabik ng mga halik at ang kaligtasang naramdaman niya sa bisig nito nung panahong wala siyang matatakbuhan. Sebastian, bulong ni Alessandra sa hangin. Sa unang pagkakataon, matapos ang 8 buwan ng pagmamatigas, tuluyang bumigay ang kanyang depensa. Di mapigilan ni Alessandra ang humikbi ng malakas. Ang mga luha ng pangungulila, pag-ibig at labis na sakit, sabay-sabay na umagos sa kanyang mga pisngi. Mahal na mahal pa rin niya ang binata, kahit ba gaano niya ito itanggi sa sarili. Dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman, nakalimutan ni Alessandra na ilak ang dambuhalang pinto sa kanyang kwarto. Sa labas ng silid naglalakad sina Don Alejandro at Doña Sofia upang tingnan ang kalagayan ng kanilang paboritong apo. Nang marinig nila ang mahina, ngunit napakasakit na pagtangis ni Alessandra, dahan-dahan nilang tinulak ang pinto.
Nadurog ang puso ng dalawang matanda nang makita ang kanilang apo na nakaluhod halos sa gilid ng kama habang yakap ang sariling tiyan at umiiyak dahil sa isang lalaki. Batid ni na Don Alejandro at Doña Sofia na si Sebastian ang dahilan. Alam din nila ang tindi ng pagsisikap na Sebastian na hanapin si Alessandra sa buong mundo at kung paano to halos mabaliw sa nakaraang 8 buwan. Isang bagay na nalaman nila sa pamamagitan ng kanilang mga intelligence network. Dahil sa labis na awa sa kanilang apo at dahil ayaw nilang lumaking walang ama ang triplets, nagkatinginan ng mag-asawang Villalobos. Gumawa sila ng isang desisyon. Sa mismong gabing yon, tinanggal nila ang Iron Curtain na nagbablock kay Sebastian. At sila na mismo ang nagpakuha at nagpasundo sa binata gamit ang kanilang pribadong jet. Kinaumagahan, dahan-dahan, nagising si Alessandra dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Ang sakit ng araw ay banay na tumatama sa kanyang mukha. Subalit mas nangingibabaw ang isang pamilyar at mainit na sensasyon. May humahalik sa kanyang noo, pagkatapos ay sa kanyang mga mata, sa kanyang mga pisngi, pababa sa kanyang ilong at sa kanyang mga labi. Tila pinapaunanan siya ng mga banayad, mabilis at nagmamakaawang mga halik. Ang amoy ng mamahaling pabango na halo ng scotch at peppermint ay pumasok sa kanyang ilong, isang amoy na nakatatak sa kanyang kaluluwa. Nananaginip lang ba ako? Sa isip ng dalaga. Subalit ng dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mapupungay na mga mata, ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang mukha na palagi niyang nakikita sa kanyang mga panaginip ay naroon. Mas pumayat ito. Magulo ang buhok at mga matang kulay-abo, puno ng mga luhang umaagos hanggang makatitig sa kanya sa unang pagkakataon matapos ang 8 buwan. Alessandra, aking Alessandra, paos at pasag na bulong na Sebastian. Sa tindi ng gulat, pananabik at ang matagal na pangungulila, na sumabog sa kanyang dibdib, di napigilan ni Alessandra ang kanyang sarili. Bigla niyang binangon ang kanyang katawan at buong lakas, sinubsob ang sarili sa leeg na Sebastian. Niyakap ang binata na napakahigpit, tila ba mawawala ito kapag binitawan niya. Humikbi siya sa balikat nito. Habang sa Sebastian naman ganun din ang ginawa. Niyakap siya nito na tila natagpuan na ang kanyang nawawalang buhay. Ngunit sa gitna ng kanilang mahigpit na yakap, biglang nag-echo sa isip ni Alessandra ang boses ni Sebastian sa opisina. Binili ko siya dahil sa testamento. Ang kasunduan namin, ang susi. Parang binuhusan na malamig na tubig si Alessandra. Agad siyang natauhan, marahas na bumitaw sa yakap ng binata. Tinulak niya ito palayo. Ang kanyang mukha ay bigla na lamang binalot ng galit at ng takot. "Huwag mo kong hawakan, Sebastian. Paano mo ko nahanap? Umalis ka rito." Sigaw ni Alessandra, pilit na lumalayo sa kama. Ngunit nang tangkaing tumayo ni Alessandra, tuluyan nang natanggal ang makapal na kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Doon nangalandakan ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang kanyang manipis na sedang pantulog, hapit na hapit, sa kanyang dambuhalang siya halatang halata na malapit ng magsilang. Literal na natigilan si Sebastian. Ang kanyang mga mata na kulay abo ay nanlaki sa matinding gulat. Napako ang tingin niya sa tiyan ng dalaga. Parang di na proseso ng utak ang kanyang nakikita. Buntis si Alessandra. Buntis ang dalagang hinahanap niya at wala siyang kaalam-alam na may dinadala itong buhay, na may anak sila. Alessandra, nanginginig na itinuro ni Sebastian ang tiyan ng dalaga. Ang kanyang boses tuluyan nang nawala ng lakas. "Buntis ka? Ang anak ko? Huwag mong uukulin ang mga anak ko, Sebastian. Alam ko ng lahat. Huwag mo na akong gamitin para sa kumpanya ng mga magulang ko. Narinig ko kay ni Lucas sa opisina. Bago ko umalis, sinabi mo na kaya mo ko binili sa casino dahil sa last will and testament ng mga magulang ko para makuha mo ang buong control sa merger ng Valerius at De La Vega." Tumulo muli ang luha ni Alessandra, puno ng hinanakit. "Ginamit mo ko, Sebastian. Ginamit mong pagiging ulila ko, ang katawan ko, at ang puso ko para lang sa kapangyarihan mo, kaya pakiusap umalis ka na. Huwag mo nang guluhin pa ang mga anak ko." Nang marinig yun na Sebastian, sa halip magalit, biglang rumihistro ang isang matinding pagsisisi at sakit sa kanyang mukha. Napaluhod siya sa mismong sahig, sa paanan ng kama ni Alessandra at hinawakan ang magkabilang kamay ng dalaga kahit pilit itong binabawi nito.
Mali ka ng akala, Alessandra, pakiusap pakinig ka sa akin. Umiiyak na pagsusumamo ng bilyonaryo, kinatatakutan ng lahat. Ngunit ngayon mukhang isang basang sisiw na nagmamakaawa. Oo, narinig mong bahaging yan dahil yun ang orihinal na plano ko nung una. Nang gabi sa casino, business lang alam ko. Ginamit kong testamento para ilayo ka sa tito mo dahil alam ko doon ka lang mapupunta sa akin ng legal. Tumingin si Sebastian, diretso sa mga mata ni Alessandra, ang kanyang puso transparent na ngayon. Pero umalis ka, bago ko matapos ang kwento ko kay Lucas, Alessandra. Umalis ka bago mo marinig ang totoo. Sinabi ko kay Lucas nung sandaling yun na wala na akong pakialam sa shares, sa testamento o sa kumpanya dahil ang totoo, mahal na mahal kita. Mahal kita, Alessandra, hindi dahil sa papel, kundi dahil ikaw ang buhay ko. Natigilan si Alessandra, ang kanyang hininga ay nag-abot. Mahal? Oo, mahal kita. Hiyaw ni Sebastian habang idinadaiti ang kanyang noo sa mga kamay ng dalaga. Kaya ako naging seloso at lengi dahil natatakot ako na malaman mo ang tungkol sa testamento at isipin mong ginagamit kita. Ang plano ko nung gabing umalis ka ay ibalik sa pangalan mo lahat ng ari-arian mo ng palihim at alokin ka ng isang totoong kasal? Walang halaga ang Valerios kung wala ka sa piling ko. 8 buwan akong parang patay, Alessandra, dahil iniwan mo ko. Dahan-dahan inangat ni Sebastian ang kanyang tingin at marahang dumaong ang kanyang malaking palad sa dambuhalang tiyan ni Alessandra. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang malalakas na sipa mula sa loob ng sinapupunan ng dalaga. Isang malawak na ngiti na may halong luha ang sumilay sa labi ni Sebastian. At ngayon may anak pala tayo at mukhang higit pa sa isa ang naririto dahil napakakulit nila, bulong ng binata habang hinahalikan ang tiyan ni Alessandra. Patawarin mo ako kung naging duwag ako noon na umamin sa'yo, pero sinusumpa ko sa harap ng lolo at lola mo. Sa harap ng mga anak natin, ikaw lang at wala ng iba pa ang nagmamay-ari ng puso ko. Napatitig si Alessandra kay Sebastian. Nakikita niya ang katapatan, ang tindi ng pagsisisi at ang wagas na pag-ibig sa mga matang kulay-apo ng binata. Ang pader na galit at sakit na itinayo sa loob ng 8 buwan, tuluyan ang natunaw sa isang kurap ng mata. Napagtanto niyang mali pala siya ng akala na ang kanyang bilangguan noon ay isa palang totoong kanlungan ng pag-ibig na naghihintay lamang na buksan. Bago pa man tuluyan makauma si Alessandra sa matinding pag-amin at paglilinaw ni Sebastian, isang matalim at tila humahati sa katawang sakit ang biglang gumuhit mula sa kanyang balakang patungo sa kanyang puson. Napasigaw ang dalaga, sabay kapit na napakahigpit sa balikat ng binata. Sebastian, ang tiyan ko! Daing ni Alessandra habang ang kanyang mukha biglang namutla at pinagpawisan ng malapot. Agad nataranta ang bilyonaryo. Nang tingnan niya ang sahig, may likod na ng umaagos doon. Pumutok na ang panabigan ni Alessandra. Sa unang pagkakataon sa buhay ng isang Sebastian Alejandro Valerios na kilalang kalmado, sa gitna ng krisis, tuluyan siyang nawalan ng wisyo. Lucas, Don Alejandro, Donna Sofia, makanganak na si Alessandra. Ihanda ang medikal na koponan. Sigaw ni Sebastian habang maingat, ngunit mabilis na binuhat ang dalaga sa kanyang mga bisig. Dahil sa yaman ng mga Villalobos, hindi na kailangan na dumaan pa sa trapiko ng Guadalajara. Ang asyenda may sariling pribadong klinika, kompleto sa pinakamodernong kagamitang medikal at mga prehiyadong doktor na naghihintay para sa oras na to. Sa loob ng delivery room ang atmosfera puno ng tensyon. Mahigpit ang hawak ni Alessandra sa kamay ni Sebastian. Bawat kuko niya ay bumabaon sa palad ng lalaki, ngunit hindi to ininda ng binata. Pinapahira na Sebastian ang pawis sa noo ng dalaga habang may sarili din mga luhang pumapatak sa kanyang mga pisngi. Kaya mo ito, aking reyna? Nandito ako, hindi kita bibitawan. Bulong na Sebastian. Ang boses ay puno ng pagsusumamo at pag-ibig. Sebastian, mahal kita. Mahal na mahal kita. Patawad kung umalis ako. Patawad kung nagduda ako. Hiyaw ni Alessandra sa gitna ng isang napakalakas na pag-irip. Sa bingit ng pagsisilang, tuluyan ang pinakawala ng kanyang puso ang matagal ng kinatatakutan na pag-amin. Alam ko aking sinta. Mas mahal kita higit pa sa sarili kong buhay. Ere pa, mahal ko, sige na. Sagot na Sebastian na dinaiti ang kanyang labi sa noo ng dalaga.
Isang napakalakas at huling ere ang ginawa ni Alessandra, kasabay ng pagsigaw ng buong lakas. Ilang sandali pa isang matinis at malakas na iyak ng sanggol ang yumanig sa apat na padan ng silid. "It's a healthy baby girl," saad ng doktor. Ngunit di pa doon natatapos lahat dahil triplets ang dinadala ng dalaga. Muling sumunod ang sunod-sunod na kontraksyon. Sa loob ng halos isang oras na pakikipagbuno sa buhay at kamatayan, dalawa pang malalakas na iyak ng sanggol ang sumunod na umalingaw-ngaw. 3 munting anghel ang matagumpay na dinala ni Alessandra sa mundo. Nang sa wakas maayos ng lahat at nakapagpahinga na ang dalaga, dahan-dahan ay nilagay ng mga nurse ang 3 sanggol sa kanyang magkabilang gilid at dibdib. Lumuhod si Sebastian sa gilid ng kama, pinagmamasdan ng kanyang asawa at ang kanilang 3 anak. "Salamat, Alessandra. Salamat sa pinakamagandang regalo sa buong buhay ko." Umiiyak na saad ni Sebastian bago idampi ang isang matamis, matagal at puno ng pagmamahal na halik sa mga labi ni Alessandra. Doon sa harap ng kanilang mga bagong silang na anak, tuluyan ang nabuo ang pangakong walang sino mang makapagpapabagsak. Ang pagbagsak ng mga sakim. Habang pinapalaki ni na Sebastian at Alessandra ang kanilang mga sanggol sa tahimik at ligtas na dako ng Mexico, di natutulog ang hustisya para sa mga taong nagpahirap sa dalaga. Bago pa man bumalik si Sebastian sa bansa, lihim na nakipag-ugnayan ng pamilya Villalobos sa mga pinakamataas na otoridad, pambansang pulisya at mga tanyag na abogado upang buksan muli ang kaso ng pagkamatay ng mga magulang ni Alessandra. Isang maagang umaga sa lumang mansyon ng pamilya de la Vega, diyanig ang paligid ng tunog ng mga sirena ng pulis. Sa pilitang winasak ng mga otoridad ang dambuhalang pinto. Doon ay nadatnang nag-aalmusal sina Don Mateo, Doña Francesca at si Paula. "Anong kahulugan ito? Alam niyo ba kung sino ko?" Galit na sigaw ni Don Mateo habang pilit na tumatayo. Isang matikas na opisyal ang humakbang pasulong. Hawak ng isang makapal na folder at warrant of arrest. "Don Mateo de la Vega, Doña Francesca de la Vega, kayo ay arestado sa mga kasong plunder, falsification of public documents, human trafficking, dahil sa pagbebenta kay Alessandra Vivian de la Vega at higit sa lahat grave coercion at estafa." Namutla si Mateo. Lumapit si Lucas kasama ng mga pulis. May hawak na laptop na naglalaman ng matitibay na ebidensya. Mga peking pirma sa testamento na pinagawa ni Mateo nung bata pa si Alessandra at ang mga dokumento ng ilegal na paglilipat ng pera. "Hindi maaari. Wala kayong patunay," hiyaw ni Francesca habang pilit na nagpupumiglas nang pinaluputan ng posas ang kanyang mga kamay. "Papa, tulungan mo kami. Hindi pwedeng makulong ang isang de la Vega." Pagpoprotesta at pag-iyak ni Paula. Nabasang-basa ang mukha sa luha habang marahas din siyang hinahawakan ng mga pulis bilang kasabwat sa pambubuli at pagtatago ng krimen. "Ang lahat ng kayamanang ninakaw ninyo ay opisyal nang ibinalik sa tunay na nagmamay-ari kay Doña Alessandra," malamig na pahayag ni Lucas. "Mabubulok kayo sa kulungan ng walang kahit isang sentimo. Diyan kayo nararapat." Pinasok ang magpipinsan at mag-asawa sa likod ng rehas habang ang kanilang mga hiyaw ng pagsisisi at galit ay tuluyan ng nabaon sa ingay ng kadena ng hustisya. Sa wakas, ang mga taong nag-ape kay Alessandra ay nakatikim ng sarili nilang imperyo. Paglipas ng 5 taon, ang sikat ng araw marahang tumatama sa malawak na hardin ng formal na pinagsamang mansyon ng mga Valerios at de la Vega. Ang ari-arian na dati nababalutan ng dilim at alikabok ganap nang nagbago. Puno na to ng kulay, ng tunog ng tawanan at ng marangyang buhay na karapat-dapat sa mga tagapagmana. Sa edad na 5 taon, ang triplets na Sebastian at Alessandra naging sentro ng buhay ng buong pamilya. At dahil nagtataglay ng dugong bilyonaryo at aristokrata, ang 3 munting prinsesa ay lumaki na may kanya-kanyang pambihirang ugali, kakulitan at higit sa lahat mga kaartehang taglay na kuminsan nagpapasakit sa ulo ng kanilang ama. Upang maging magkasing tunog, marangya at lahat ay magsisimula sa titik A bilang pangalan sa kanilang ina. Pinangalanan silang Amara, Ariana at Alicia. Sa gitna ng hardin, abala si Alessandra nang mas lalo naging napakaganda at eleganteng ginang sa pag-ayos sa isang barangyang tea party para sa mga bata. Habang sa Sebastian naman, suot ang kanyang business suit, ngunit nakatanggal ang botones sa leeg ay nakaupo sa damuhan.
tila bihag ng kanyang sariling mga anak. Ang panganay sa triplets na si Amara de la Vega Valerios, lumaking kopya ng kanyang ama pagdating sa katalinuhan at pagiging seryoso, ngunit may kakaibang kaartehan. Sa edad na 5, hilig niya na magbasa ng mga makakapal na libro at ayaw na dudumihan ang kanyang mamahaling bestida na gawa sa seda. "Papa," tawag ni Amara, habang may hawak na maliit na pamaypay at nakataas ang isang kilay, tila isang munting reyna. "Can you tell Alicia to stop running? She is structuralized as a lady but she acts like a brood. She is ruining the aesthetic of my tea party." Natawa ng mahina si Sebastian at hinaplos ang buhok ng panganay. "Hayaan mo munang kapatid mo, Mara." Ang pangalawa naman na si Ariana de la Vega Valerios, ang pinaka-clingy at pinakamaarte sa lahat. Nakuha ang ugali ng kanyang ama na naghahanap pa ito kay Alessandra. Possessive, ayaw ng may kahati. Kasalukuyan siyang nakasandig sa braso ni Sebastian, nakasuot ng dambuhalang pink na ribbon sa buhok at may hawak na peking diamanting salamin. "No, Papa is mine today, Amara," pagmamaktol ni Ariana habang gumayakap na mahigpit sa leeg ng kanyang ama. "Papa, look at my nails. I want a gold polish next time, okay? And don't look at other girls, even Mama, only me." "Oo na, aking prinsesa." Nakangiting suko ni Sebastian na walang-wala ang pagiging kinatatakutang bilyonaryo kapag ang mga anak na ang nag-utos. Habang ang huli sa triplet, si Alicia de la Vega Valerios ang pinakamaliksi, matapang at may kakaibang ugali. Nakuha niya ang tapang ng pamilya Villalobos. Sa halip maglaro ng manika, masilig niyang magtatakbo sa putikan habang suot ang tiara. Lumapit to sa kanila, may dalang isang maliit na palaka. Dahilan para magsisigaw sa kaartihan sina Amara at Ariana. "Look, Papa! I caught a bet for Amara's tea party!" Masayang sigaw ni Alicia habang itinataas ang palaka. "Alicia, get that monster away from my porcelain cups!" Tili ni Amara, buong katarayan habang nagpapaypay ng mabilis. "Papa, Alicia is being dirty again!" Sumbong ni Ariana na nagtago sa likod ni Sebastian. Naglakad si Alessandra patungo sa kanila. Dala ang tray ng mga sariwang prutas at croissants. Isang napakatamis at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang pinagmamasdan ang magulo, ngunit napakasayang eksena ng pamilya. Lumapit si Sebastian sa kanya. Iniwan ang tatlong nag-aaway na munting prinsesa at parahang pinulupot ang braso sa bewang ng asawa. "Mukhang sumasakit na naman ang ulo ng aking bilyonaryo, ha?" Biro ni Alessandra habang sumasandal sa dibdib ng binata. Sinubsob na Sebastian ang kanyang mukha sa leeg ni Alessandra. Nilalanghap ang bango ng asawa na siyang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa loob ng 5 taon. "Kahit maging 100 pa silang maarte at makulit, basta't kasama kita, hindi ako mapapagod." Humarap si Sebastian kay Alessandra. Ang mga matang kulay abo ay nagniningning sa labis sa pag-ibig at katapatan. "Binili kita noon sa isang kasunduan na akala ko'y para sa negosyo, ngunit ang totoo, ang tadhana palang gumawa ng paraan upang bilhin mo ang buong buhay at kaluluwa ko. Mahal na mahal kita, Alessandra. Mahal na mahal din kita, Sebastian. Ikaw ang aking simula, ang aking kanlungan at ang aking walang katapusang dulo," sagot ni Alessandra. Sa ilalim ng gintong sikat ng araw, habang ang tatlong anak nilang sina Amara, Ariana at Alicia ay patuloy sa kanilang makukulit at maarteng paglalaro sa hardin, nagtagpo ang mga labi na Sebastian at Alessandra sa isang matamis, matagal at perpektong halik. Ang kwentong nagsimula sa gitna ng kasakiman, panloloko at dilim, tuluyan ang nagtapos sa isang napakaganda, marangya at walang kapantay na imperyo ng pag-ibig. Ang kwentong to ni Sebastian at Alessandra ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pag-ibig at hustisya hindi kailanman mabibili ng salapi o kapangyarihan. Pinakita nitong gaano man kadilim ang simula ng ating mga pagsubok, ang katatagan ng loob at katapatan ng puso ang palaging maghahatid sa atin sa totoo nating tahanan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa makulay at madamdaming tadhana ng kanilang pamilya at naway baunin niyong inspirasyong ito sa inyong buhay. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa mundo ng mga kwento, mag-ingat po kayong lahat at pagpalain ng may kapal.